May senyales daw ng demensya si dating Pangulong Duterte ayon po kay Senador Robin Padilla. Pero tingin ni dating Senador Antonio Trillanes baka ginagawa lang gimmick ang umano'y issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Narito ang aking report. Meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Ito ang revelasyon ni Senador Robin Padilla sa plenaryo tungkol sa lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, nangangamba sila sa kondisyon ng dating Pangulo. Kasunod ng umano'y pagbisita sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa The Hague, Netherlands. Matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Pero ayon kay Trillanes, hindi niya binisita si Duterte sa kanyang detention facility. Hindi po ako parte sa kahit na anong welfare check na sinasabi nila, kung meron man. Hindi rin daw naniniwala ang dating senador na nawala ng malay si Duterte habang nasa kanyang selda gaya ng ibinunyag ni Vice President Sara Duterte. Gimmick lang nila to, drama lang nila to para makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. Dito sa Pilipinas, kaawaan siya. Agad yang sinagot ni Attorney Harry Roque na naging dating tagapagsalita ni Digong. Pinagpalibada ng korte yung confirmation of charges dahil sa determinasyon ng mga eksperto, ng mga doktor, ng mga psychologists na hindi lang kayang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis. So mas pagkakatiwalaan po natin ang mga eksperto, ang mga siyensya, kesa dun sa mga haka-haka ng gaya ni Trillanes. Una na ring sinabi ng abogado ni Duterte na hindi nito maalala ang ilang bagay, kaya dapat ipagpaliban ang paglilitis sa kasong crimes against humanity. Bilang patunay, nagsumite ng panibagong medical record ni Duterte ang kanyang mga abogado sa ICC. Meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na posibleng makaapekto sa trial. Ayon naman sa abogado ng drug war victims, pwedeng bumuo ng panel ang ICC para tignan ang kalusugan ni Duterte sa kadesisyonan kung pwede siyang litisin. However, baka hindi yan isa publiko ito. Yun yung medyo disbentahin natin kasi stricto ang ICC and even Dutch law sa medical confidentiality and patient autonomy. Yung pasyente ang magpapasya kung kailan ipapalabas ang impormasyon tungkol sa kanya. Naniniwala rin daw si Attorney Cristina Conti na pinapatagal lang ng Duterte camp ang pre-trial hearing. If President Duterte, the former president, had been unfit for trial from the very beginning, as his attorney says, then why raise it 5 months after he was arrested? Right on the brink, on the eve of the hearing, been throwing, kumbaga, all sorts of motions and requests to the pre-trial chamber that at some point, kaya nga na-delay at some point, the pre-trial chamber has had no kumbaga choice but to delay the proceedings, and that's calculated. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.